Magandang araw mga kagakusitachi! Today, meron tayong mini discussion about the difference of tamini versus yoni. Yes, you heard me right. I know na medyo nalilito kayo kung ano nga ba ang rules natin kung kailan natin gagamitin si tamini versus si yoni. Well, maiintindihan natin siya today. Okay, now, first, let's talk about the grammar part. Okay, ang mokoteki o tinatawag natin na purpose, kapag may purpose ka, oftentimes, yung ating verb should be in dictionary form and followed by tamini. At ito ay normal na nakatransitive verb ka or ikaw yung doer or namamark ka ng wa or ng o. Okay? I-check natin yan later. So, tamini yon. But if you have a certain condition or situation na ginagawa mo para ma-achieve mo yung goal na yon, so that's gonna be yoni. Gumagawa ka ng kondisyon para ma-achieve mo yon. Normally, naka-dictionary form din ang verb mo, but sometimes, potential form no present passive mo, okay des. Meaning to say, pwede ka rin gumamit ng potential form. Tatueba, instead na taberu yoni, you can say taberareru yoni in that case. So, yun pa lang, makikita mo na ang difference nila. Aside from that, ang yoni ay ginagamitan mo ng ga. So, every time na you use the potential form of your verb, like taberareru, nakaga pattern ka. Or, if you're going to use the intransitive form ng verb mo, nakaga ka. Pero ang tamini, hindi. It could be wa or it could be o particle. Next, ang nai form ay kay yoni lang. Though sabi nga dito, nai tamini mo iimasga. Futsuwa na yoni otsukaimasu. So meaning, pwedeng gamitin si tamini, nai tamini, pero ang normal or ang futsu ay laging nai yoni. So, kapag sa test nakita mo na naka-nai form na yan, so wag ka na mag-isip, yoni na yan. Okay? So, ngayon, check natin yung sample natin dito. Now, this is the sample. Okay, so dito nakalagay yung ating condition and objective. Jotai is condition and this is for yoni, while objective is for mokoteki and this is for tamini. Now, check natin yung grammar. Meron akong red arrow and green arrow dito. Red is for jotai or yoni. Kodomo ga benkyo suru yoni atarashi tsukuyo kaimashita. So here, ga ang particle ko at ginawa ko yung action para sa bata or anak ko. So, naka-jisho form ako, followed by yoni, atarashi tsukuyo kaimashita. Bumili ako ng bagong table para sa pagbibenkyo ng aking anak. So, that's gonna be yoni kasi gumawa ka ng kondisyon. Now, how about watashi wa benkyo suru tameni atarashi tsukuyo kaimashita. Now, mapapansin nyo, ako yung doer, wa ako, and then I have a dictionary form. So, malamang ito ang mokoteki ko, ang pag-aaral ko. Okay, so that's why it's tameni. Now, kung hindi ka pa satisfied, check natin to. Kodomo ga taberu yoni ga. So, kapag ga, yoni yan. Ninjin o amaku shimashita. Yung ninjin is a carrot, no? Pinatamis ko yung carrot. Gumawa ako ng kondisyon na pinatamis ko yung carrot para makakain yung anak ko. So, taberu yun yan. Well, so, gumawa ka ng kondisyon. Okay. So, tingnan natin number 3 ha, tsaka number 4. Eto. For sure, ito maiintindihan mo na to. Byuki ga nauru yoni ga, kasi nauru is intransitive. Byuki o nausu tameni o, because nausu is transitive. So, yun ang magkaka-pairing. So, kapag nakita mo na o tapos transitive yan, tamini automatic yan. Ga, intransitive, yoni automatic yan. Okay? So, I hope gets mo na. Now, tingnan natin tong dalawang nahuli. Kaisha ni okurenai or wasurenai. So, sabi natin kanina, mas ginagamit natin si yoni kapag naka-nai form ang verb mo. Not to. Ayan. So, sana nakatulong to, itong discussion natin ng yoni. Kasi marami sa atin ang nalilito kung paano nga ba at saan nga ba gagamitin yung yoni and tamini na yan. Okay, pero meron akong activity sa inyo. Ayan. So, check natin to. Okay. Sige nga. Tadashi ho o erande kudasai. Ho ho I mono mo arimasu. Okay. So, number 1. Hawaii ni iku
Yoni tame ni sukoshizutsu o kane o tamete imasu. Alin ang tama? Iku, yes, it's tame ni. Hawai ni ikeru, yoni tame ni sukoshizutsu o kane o tamete imasu. Ikeru is naka-potential? Yes, it's yoni. So, so ganyan natin siya tatandaan. Iku is transitive, ikeru is potential. Okay, to give you more, check natin ang iyong knowledge. Kaze o nausu, kusuri o nondeimasu. Which one? O nausu. O nausu. Okay, tama yan. Kaze ga nauru, ga nauru. Okay, yun yan. JLPT no ento ni gokaku suru nani-nani ishokenmei benkyou shiteimasu. Gokaku suru, ikaw to, tama yan. Dare demo yomeru, yoni tame ni hiragana de kaite arimasu. Dare demo yomeru potential. Yes, it's yoni. Ayan. I hope sana nakatulong tong video na to shed some light on your issues regarding the yoni and tamini. Pwede nyo rin sagutan yung number 8 to 15 kasi may idea na kayo kung paano nyo siya i-mark. Thank you so much for listening. I hope nakatulong ang video na to para sa iyong Japanese review. Okay, bye!